pag-uwi ni Papa mo. Salamat yun, ni Kamang Diyos. Mga napasilugan, sentro sa tanan. We praise and we bless you for how you have kept us na makabot sa siningang to. And your name will be magnified and be glorified tonight. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. It's all the city is mapungko na tanan. Yeah. Din si Papabot, gusto ko sa Papabot na pungko, di sa tubang naman. Yan! Yeah, okay. Ayaw. Papabot at 67. Amen! Amen. 67 na ba sa Papabot? Oh, 67. You know what, Papabot? Grabe ang kombinasyon sa imong Babae. sa mong 2025, Papabot. Yeah. You know what, in biblical numerology, ang number 6 is the number of the devil. Yeah. But number 7 is the number of God. God. Ah, Diba? It's a perfect number. Eschatological number, the number of perfection and completion. So I suppose the number 7 is the last number of your age. Yeah. So number 7 is more powerful than number 6. Palakpakan po Amen. natin. Amen. Amen. Yeah. Well, we gather here today just to say happy birthday, Papa Bot. Everybody say happy Happy birthday, birthday. Papa Bot. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Oh. Thank you, Lord, sa buhay ni Papa Bot. Si Papa Bot ay hindi lang papa ng bayan, kundi siya ay vlogger din ng bayan. And I'm so happy for Papa Bot because I suppose he seems to enjoy his life every day. Amen. Okay? As a papa ng bayan at the same time as a vlogger ng bayan. Okay? Apostolic job. Apostolic ministry mo. Okay? So, Papa Bot, listen carefully. Hindi ka maghalinda, ha? Amen. Amen. Yeah. Kay dugangan ta ang celebration sa imong kabuhi. For the year 2026, Papa Bot. Okay? A few days from now, sabi ni Ram kanina, iiwanan na natin yung 2025 and papasok na tayo sa year 2026. And you know what? Kaganda ng kanta natin. Amen. The goodness of God, the faithfulness of God. You know what? God is faithful. Amen. Amen. God full sa buhay natin. 365 days of God's faithfulness. Alam mo ba, Tita Alma, na 365 nights of God's faithfulness. Na kahit sa pagtulog pa lang natin, every night at pagkagising natin, every day, napaka-faithful ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng natulog, nagising pagka umaga. So, napaka-faithful. Every night, pababot pagpikit mo ng mata mo, wala na. You know nothing. You're so unconscious na yung buong buhay mo ay totally nasa kamay na ng ating Diyos. Amen. But you see how faithful is God for 365 nights and 365 days sa buhay natin. So every day, dapat it always call for a celebration. Everybody shout celebration. Celebration. You see how faithful is God while you're sleeping. Kasi mga medical doctors din. Yeah. While you're sleeping, God keeps your heart beating. Yeah? He keeps your lungs working while you are sleeping. Amen. He keeps your blood pressure in a normal rate while you are sleeping. Amen. And in 1 year, we sleep 365 nights and 365 times ay nagising tayo. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Napakatindi ng faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. But you know what? Minsan hindi natin nakikita yan. Kasi hindi tayo nakafocus sa blessings at sa faithfulness ng Panginoon. Amen. Saan tayo nakafocus? Doon sa mga gusto nating gawin ng Diyos sa buhay natin. At pag hindi nasunod yung gusto natin, then doon nagsisimula ang complaint. Reklamo at pagtatampo sa Panginoon. Tawag natin dyan, entitlement. parang entitled tayo sa lahat ng blessings ng Panginoon. It's not. No? It's only by the grace of God, by the goodness of God, by the faithfulness of God
na mayroon tayo sineselebrate araw-araw sa buhay natin. Everybody Amen. shout, Amen. Amen. This is what happened to the people of Israel for 40 years. Okay? Numbers chapter 14. For 40 years, napaka-faithful ng Diyos sa kanila during the Exodus, okay? Yung provision ng Panginoon, yung manna in the morning, for 40 years. Quails in the afternoon for 40 years. Can you imagine if there were 2 million people na nagta-travel sa wilderness for Exodus? Ibig sabihin, ang maghugpa ng mga quails dapat 4 million every day. Kung isa katao ang makonsume niya, 2 kabilog na quails. So dapat 4 million every day ang maghugpa. At muna kadamo, ganyan kadami yung mga birds na pupunta doon sa kanila papabot. And that's not coincidental. Why? Because it happened for a long time. Amen. 40 years yun na nangyayari araw-araw. So pillar of clouds by day para hindi sila mamatay sa init ng disyerto. Pillar of fire by night para hindi sila, para may ilaw sila. No? Sobrang dilim doon sa disyerto. God displayed His power for 40 years. God was so faithful to them for 40 years. And God also was so faithful to the life of Papa Bot for 67 years. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. So, Papa Bot, wala kang karapatan mag-complain sa Panginoon. Di ba? Amen. Amen. Dapat hindi complaining but celebrating. Amen. Ito ano eh. Ito, ako almost I complain na ngayong December na to, Mama Mais. Duma-complain na gid ko kay Lord. Hindi naging ko 1,000 mga spitting beach mit. Pag kung hindi lang ikaw papabot, hindi naging ko yan sumuli. Amen. I'm so tired again. Grabe na kapoy-kapoy na gid ko. No? Outside of church, ha? Davao. Oh. But you know what? Wala tayong karapatan mag-complain sa Panginoon. Amen. Because you know, every time I preach the word of God, then God's truth is being proclaimed to the Amen. people. Amen. Amen. So, kaya na yung gabi na to. Okay? Tipon-tipon tayo para i-celebrate yung birthday ni Papa, but you know, Amen. God's word is being proclaimed. Amen. 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 So, praise the Lord. Now, this is, inalagaan sila ng Panginoon for 40 years. But you know what? In Deuteronomy, in Numbers chapter 14, verses 1 to 8, nang bumalik yung 12 spies at there were a bad report na sabi ng 12 spies, oh, napakaganda ng lupa na pangako ng Diyos. Pero ang problema, may occupants doon, may mga nakatira. And the big problem, worst is, para tayong mga higanti sila, no? 13, 32 to 33, Numbers. So, wala tayong magagawa sa kanila. Para tayong mga grasshoppers. Anong grasshoppers yung sa ilonggo ba? Apan. Doon mga apan kita na. Locust. Tatakon lang. So, Locust. mahiganti kasi yung nakatira dito sa promised Yeah. land na to. So as expected in Numbers chapter 14 verses 1 to 3, all the people of Israel, 2 million of them, raised their voices unto the Lord and cried aloud, umangal, nagreklamo, nagsisigaw. There was chaos, galit, disappointed, discouraged. May sumisigaw sa taas, may sumisigaw sa gilid, sa lahat ng sulok. There was a chaos everywhere. Lahat nagrereklamo sa Panginoon. Lahat nagko-complain sa Panginoon. The Lord failed us. The Lord is not faithful to all His promises. Ang iba nagsisigaw, babalik na lang kami sa Egypt. Kung alam lang namin na ganito ang mangyayari, hindi na lang sana kami sumama sa Exodus na to. That is Numbers chapter 14 verse 3. Yeah. God terribly failed us. That was the complaint of the people. Amen. But in verse 6 to verse 9, Joshua and Caleb stood at pinakalma at pinatahimik ang mga tao at sila nagsalita. Chapter 14 of Numbers, verses 6 to 7, and chapter 13, verse 30. Anong sabi ni Caleb and Joshua? We have to trust the Lord. Everybody say, trust the Lord. Trust the Lord. Pakabot, trust the Lord. Amen. Yan ang mga higante. Daw mga apan lang daw, mga grasshoppers na daw, mga tapakod. But you know, we have to trust the Lord. Amen. God is a God of beautiful and powerful promises. You know what, Papa? There are 3,573 promises in the Bible. 3,573 promises in the Bible that is ready to be claimed. Our God is a God of promises. At alam nyo, pag ang Diyos ang nangako, siguradong hindi ito mapapako.
But you Amen. know what? The people cannot put that into reality. Reklamo pa rin sila sa Diyos. Amen. 13:30, Caleb said, we can certainly do it. No. So ba't walang obstacle na hindi mo kaya? Grabe nga. Nakita ko yung post mo eh. Yung mga good jow in Davao. Hindi bad jow, ha? Good jow. Kay Mama is bad jow. Kay Papa Bot, good jow. Amen. Sino itong ginatusoon mo, Papa Bot? Sila tanan. Sila ka lang ginatusoon mo. They're not bad jow. They're good jow. When we were still poor, sabi ni Papa Bot, bakit ngayon? Preach ka na ba? Wala pa nga. When we were still poor. Ito yung mga good jow in Davao. We can do it. Ang daming problema na lang po sa Diyon. Buntis pa si Mama Isa. Nagtitraining doon sa SPMC. Yeah. So Joshua said, it's good land, flowing with milk and honey. Okay? So, napakaganda ng land na to. God bless you. So, nung nakita niya, God will give it to us. Sabi ni Joshua sa kanila. So, hindi nila nakita yung negative side, nakita ni Caleb at Joshua, yung positive side. Amen. Hindi yung pain, bababot, kundi yung glory behind the pain. Hindi yung obstacles, kundi yung paraan. Di ba? Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or trustworthy, or praiseworthy, think about such things. Hindi yung negative, kundi dapat positive. Amen. Everybody say positive. Positive. God is so faithful, and He will find ways to give us this land. Alam niyo ba, 999 na na-failure si Albert Einstein sa kanyang experiment sa fluorescent lamp. 999 times, but he never gave up. Amen. Bakit? Sa ika-1,000, he succeeded. Wow. What will gonna happen kung 998 times na failure siya, nag-give up siya? Hindi wala tayong fluorescent lamp. Mabuti na lang. At sa 999 na failure, patuloy pa rin. Praise the Lord. Pagdating sa ika-1,000, success! Oh yeah. Amen. Joshua chapter 14 verse 6. Joshua tore his clothes when he heard the complaining of the people. Instead of celebrating, gigising ni Joshua kami kalibang ng ilabayo, a sign of deep grief and outrage at Israel's rebellion and unbelief before God. They were heartbroken that the people rejected God's power, God's faithfulness, and God's promises. They were ready to turn against Moses during the time. Ang dali nilang makalimot sa kabutihan ng Diyos sa buhay nila. So Joshua and Caleb reminded the people of Israel of His promises. God will give this land to us. This land is so beautiful, so good. This land is flowing with milk and honey. Basta, wag lang tayong mag-rebelde sa Panginoon. Do not fear the people of the land. In short, sinasabi ni Joshua at ni Caleb, life is short. Bababot, Amen. life is short. Amen. So wag na nating haluan pa ito ng reklamo, sama ng loob, away, patas-anay, bitterness, and even hatred. Amen. The travel, the journey is very short. There is a story entitled, Ang Biyahe ay Napakaikli Lamang. Ang biyahe ay maikli lamang. Isang babae ang sumakay ng bus na may maraming mga dala. Namalingki siya. May isda, may gulay, may prutas. At pagsakay niya sa bus, umupo siya sa tabi ng isang lalaki. At sa kanyang pag-upo, sa sobrang dami ng kanyang dala, hindi sinasadyang tinamaan ng dala niyang isda ang lalaki sa tabi niya. Yung isda, mabaho na, sana. So nabasa yung lalaki. No? Sabi ng babae, naku po, sorry.
ang babae nag-expect na magagalit. Sino ba naman hindi magagalit, di ba? Ikuon ka sa isda. Nakapurma ka pa. Sabi ng babae, sorry po, hindi ko po sinasadya. Pero the woman was surprised. Nag-smile lang ang lalaki. At hindi siya nagalit, papabot. At hindi siya nagreklamo. Amen. Kaya't na-curious yung babae. Tinanong ng babae yung lalaki. Sabi niya, Sir, bakit hindi man lang po kayo nagalit o nagreklamo? Tinamaan po kayo ng aking isda. Ngumiti yung lalaki. May ngiti sa mukha niya ang sumagot. Wala naman pong dahilan para magalit sa isang bagay na hindi naman masyadong mahalaga dahil ang biyahe ay napakaikli. Sabi ng lalaki, bababa na po ako sa susunod na kanto. Yes, ang biyahe ay napakaikli. The journey is very short. Parang kahapon lang, papabot. Bata ka pa nga gamay nga, nagadlagan-lagan sa Baguio City. Pero subong, 67 years old ka na. Isip bata. Isip, bata ka na. Iba sa atin na ito. Iba sa atin dito. Mga batang-bata ba, 2 years, 3 years ago. Ngayon, mga binatang dalaga na. Yes, ang biyahe ay napaka-ikli. Amen. The journey is very short. Dapat iukit natin yan sa isip at sa puso natin. We're wasting, napakaikli ng biyahe, but we are wasting lots of time sa worry, sa anxiety, sa bitterness, complaining, conflicts of relationship, pakikipagtalo, reklamo, pakikipag-away, selos, inggit, paghihigante, galit at sama ng loob. Sabihin mo sa katabi mo, sayang ang oras. Sayang ang oras. Bakit? Amen. Because ang biyahe ay napaka-ikli. Amen. Hindi natin alam, bababot, you're 67-year-old now. We're praying for a long life to you. But you know what? That's already a long life. Amen. Alam niyo ba? Na si Jesus is only 33 years old. Amen. Ibig sabihin, paglampas mo ng 33, mag-praise the Lord ka na. Amen. Bakit? Hindi umabot si Jesus ng 34. 33 lang siya. Si David ay namatay at the age of 75. And David was a man after God's own heart. Indeed, sayang ang oras minsan dahil ang biyahe ay napakaikli. Amen. Kaya tuwang-tuwa ako sa iyo, Papa Bot. Pag nakikita ko, enjoy na enjoy ka sa buhay mo. Amen! Amen. Bakit? Because ang biyahe ay napakaikli. Kahit bigyan ka pa ng Panginoon ng 80 years, 90 years, 100 years, still that is very short. Amen. Napakaikli niyan. Na parang kahapon lang. You know, yesterday I preached to the golden wedding anniversary ng auntie ko from missionary from Mexico. At umuwi dito lahat ng mga anak niya doon sa Lake Cebu, from US, from Canada. Parang kailan lang. But yet, yesterday, they were celebrating their golden wedding anniversary. Parang sabi nila, parang kahapon lang. Ang biyahe ay napakaikli lamang. Amen. May nakasakit mo sa'yo? Kalma lang. Sabihin mo sa katabi mo, kalma lang. Kalma lang. Bakit? Dahil ang biyahe ay napakaikli. Amen. Okay? May nag-insulto ba sa'yo? In-underestimate ka na walang dahilan? Kinainggitan ka? Relax lang. Sabihin mo sa katabi mo, relax lang. Amen. Bakit? Huwag mong pansinin niya. Bakit? Dahil ang biyahe ay napakaikli. The journey is very short. Amen. Laktan mo pag sang sama ng loob ang biyahe nga. Sa sunod na kanto, bababa ka na. Amen. Hindi pwede. Walang nakakaalam ng haba ng ating paglalakbay. Wala pang sino man ang nakakakita ng kinabukasan. Walang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Ang ating biyahe ay napakaikli. Amen. Kaya, Papa Bot, and all of us na nandito, always celebrate life with your family and loved ones. Amen. Amen.
Everybody shout, celebration. Celebration. How about celebration instead Yeah. of konsumisyon? Kung ka konsumisyon sa mga is papayita. Hep hep, hooray! Kung ka mo ulisay, ha? Papayisa na iya. Hep hep. Kung binabaso niya ka, ginakiga niya ka, ano ka manimo yan? Huwag tuloy ka manimo yan pakialam sa mga buhay ka, papayisa na. Bakit na kayo yung black, huwag yung dati na, papayisa na. You're enjoying your life, you're celebrating your life every day. Why? Because ang biyahe ay napakaikli. Amen! Amen. Hindi mag-worry ah. Kasi, misis ko, nag-worry siya. Dapat mag-save tayo ng money. Save ka dyan. Ang biyahe ay napakaikli. Amen. Always celebrate life with your family, your loved ones, and make them smile. Amen. Huwag mong bigyan ng sama ng loob. Ang biyahe ay napakaikli. Ang Amen. ating paglalakbay kasama sila ay napakaikli lang. John 14 verse 1, Jesus, when He was about to die, He said in John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Don't allow your heart to be troubled every day. Amen. Why? Because ang biyahe ay napakaikli. In my Father's house, there are many mansions. Mauna ako sa inyo, and I will prepare a place for you. Amen. Jesus was equally saying to His disciples, ang biyahe ay napakaikli lamang. I'm just 33 years old, ngunit tapos na ang biyahe ko, sabi ni Jesus. Pag hindi umabot si Jesus ng 34, Numbers 14 verses 1 to 2, hindi alam ng mga tao na nag-hysterical, nagpapanic, nagre-reklamo, nagre-rebelde sa Diyos, nagko-complain, sinisisi ang Diyos na kahit isa sa kanila ay walang makakapasok sa promised land. Ito mga tao na nagwo-worry, ala, may higante pala doon, para tayo mga grasshopper, tatapakan na tayo. God was smiling. Bakit? Because God knows for sure na kahit isa sa kanila ay walang makakapasok sa promised land. Out of the first generation of the Hebrew people, 2 million of them, 2 lang ang nakapasok sa promised land. Si Joshua lang at si Caleb. Amen. Lahat sila ay namatay doon sa disyerto. So what's the use of complaining before the Lord? Anong kwenta ng lahat ng stress? Amen. At anxiety nila tungkol sa promised land? Anong kwenta ng pagre-rebelde nila kay Moses? Wala. Because lahat sila ay namatay doon sa disyerto. They failed to realize that the journey is just very short for them. Amen. So, Papa Bot, every day, kung anong nagpapa-enjoy sa iyo, gawin mo. You are 67 years old na. Mabuhay. You know what? God is so faithful. Sabi ni ChatGPT, yung global mortality statistics, listen to this very carefully. Yung annual deaths, yung namamatay na tao every year is around 63 million people. My God. Sa isang taon, 63 million people die globally each year. One nation. Yung daily deaths, roughly, sa isang araw, 173,000 deaths per day. Oh my. 173,000 ang namamatay sa buong mundo araw-araw. Every hour, alam niyo ba kung ilan namamatay sa buong mundo? 7,200 deaths per hour. Wow. Per minute. 120 deaths per minute. Sa isang minuto, sa buong mundo, 120 people died. So, ibig sabihin, Oh. nung nag-start ako nag-preach hanggang natapos, ang dami nang namatay sa buong mundo. But praise the Lord, lahat tayo buhay. Palakpakan mo ng malakas si Lord. Hallelujah. Imagine this, per minute around 120 deaths per hour sa buong mundo. Per second. Alam nyo, every second, 2 tao ang namamatay. Every bit of a second.
2 tao ang namamatay. Yes, ang biyahe ay napaka-excel. Amen. So Papa Bag, enjoy life, celebrate life every day. Give thanks to the Lord for that life. Amen. Dahil ang biyahe ay masyadong maiksi. Amen. Huwag mong kuriputan ang sarili mo. Amen. At huwag mo rin kuriputan si Lord. Amen. Amen. Hindi na pagkuriputi sa kaugalingon mo. Enjoy life. Okay? Kung naman pagpatami ka, on sa mga tamis, kaya kasi madiabetic mo ikaw. Okay? Basta enjoy ka lang. No? We don't know kung kailan matatapos yung ating journey sa mundong ito. We don't know. Amen. Okay? But praise God. Because we are being reminded tonight that we have to celebrate life. Sabihin mo sa katabi mo, celebrate life. Celebrate life. Every day. Give thanks to the Lord for that life. Dahil ang biyahe ay napaka-ikli. Amen. Amen. Mababot, at the age of 67, celebrate life, enjoy life. Everybody say, God bless you, Bababot. Thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Thank you. Kakain na tayo? Ayaw ko pa eh. Hindi. Kano tayo mga dalawa?